Tingnan naman natin yung sagot ni Inday Sara tungkol doon sa yung sinabi niya na papatayin. Papaliwanag natin ulit. O Inday Sara, ano ba yon? Yung sinasabi mo bakit nang ikaw daw ay nang death threat, ano mo daw, security threat daw yon, eklat-eklat. Sige, pasok natin to. Kasi balita ko, meron na yatang subpina ang DOJ at pagpapaliwanagin si Inday Sara. Subpina lang yun, mga bossing, huwag kayong matakot. Hindi pwedeng arestuin si Inday Sara ng subpina. Sinusubpina lang si Inday, magpapadala lang si Inday ng affidavit. Tapos bahala na yung doon, yung DOJ, kung yung affidavit na yun, tatanggapin nila o hindi. Kasi kung hindi nila tatanggapin yung affidavit na yun, kailangan nila mag-build ng case against Inday Sara. Tapos kailangan nilang ipasa yun sa korte para mag-hearing sa korte whether yung sinabi ba ni Inday is ano ba yun? Threat to national security ba yun or hindi? Sige, pasok. This is a reply to the statement issued by the presidential... NBI nga, ano ba sinabi ko? O salamat sa pagkokorek ka, basta NBI. O may ano ba sinabi ko? DOJ? DOJ, subpina, NBI, DOJ. Di ba DOJ is, NBI is under DOJ? O sige, yun na yun. Counter affidavit. O yan, o sige. Communications Office on the order of the Executive Secretary Lucas Bersamin dated November 23, 2024. The Marcos administration's insistence that the president's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the president and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Bersamin, ikaw pa naman ay Supreme Court Justice dati. Boying, abogado ka. Bongbong Marcos, presidente ka. Hindi nyo ba naintindihan yung sinabi ni Inday Sara na if something happens to me, I ask somebody to do not stop, you kill them. If something happened to me, yun ang aking habilin. Kailan lang po ba magiging threat yun sa buhay ng presidente? Kapag pinatay nila si Inday. Pero kung hindi nila papatayin si Inday, di walang threat sa buhay nila. The fact na feeling nila may threat sa buhay nila, meaning gusto talaga nilang patayin si Inday Sara. Kalinaw-linaw eh. Kung may mangyari sa aking masama at pinapatay nila ako, patayin mo din sila. Natakot ngayon ang administrasyon. Oh shit, patay. May papatay sa atin. Bakit mo iisipin na may mamamatay sa'yo o kayo kung hindi nyo ipapapatay si Inday? Linaw eh. Mamamatay lang kayo pag pinapatay nyo si Inday. So bakit kayo takot ngayon? Ibig sabihin, gusto nyong ipapatay si Inday. Kuha nyo. Ulit, sabi ni Inday, pag namatay ako, pinapatay nila ako, patayin mo din sila. Dapat ba akong matakot kung ako yung papatay kay Inday? Or dapat ba akong matakot kung ako yung sinasabihan ni Inday? Hindi. Ano ba lang gagawin ko? Hindi ko na ipapapatay si Inday. Wala na ring threat sa buhay ko. Gusto ko siyang ipapatay. Therefore, may threat sa buhay ko ngayon. Magkaka-threat lang sa buhay nyo kung totoo na ipapapatay nyo si Inday. Because again, may dalawa lang pong instance para mawala si Inday Sara sa landas nila sa politika sa 2028. Ano yun? Una, perpetual disqualification. Impeachment yun. Okay? Ito na nga yung ginagawa ng good government. Impeachment, pag na-impeach ka, meron kang perpetual disqualification unless yung ginawa presidential pardon, yung mga gano'n, katulad ng ginawa kay Erap, kasi Erap nakatakbo pa rin. Kasi Erap was impeached eh. 'Di ba? Tama, mali. Pangalawa, una is perpetual disqualification through impeachment. Pangalawa, patay. Kasi pag pinatay mo yan, wala ka ng kalaban. Parang ganun din kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming kaso si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. Wala silang ebidensya sa lahat ng kaso na yon, kaya nga nag-dismiss na yung iba. Anong nila? Dalawa lang din yung pwede nilang gawin. Ano yun?
Ginagawa na nila ngayon. Mag-ano tayo, plea deal. Out of, let's say, 20 cases, umamin ka kahit sa isa lang, dismiss na lahat yan. O anong ginawa nila? Umamin sila sa pinakamababa, which is yung yung immigration fraud. Which is sinasabi ko naman sa inyo na nangyayari yan sa buong lahat ng Pilipino. Gumagawa talaga ng immigration fraud. I'm not saying that they are really guilty. Pwedeng inamin lang nila yon for the sake of madismiss na yung kaso. Lahat tayo ginagawa, lahat ng karamihan ng mga Pilipino dito ganun ginagawa para sa green card. Masama ba yun? Oo. Pero way to survive, yes. Ginagawa yun. It happens. So dalawa lang yan kay Pastor Apollo Quiboloy. Anuhin mo, plea deal para para at least man lang guilty ka sa kahit isa sa mga isinampa naming kaso. Kasi kapag may 20 kaso, lahat yun na-dismiss, patay sila. Hahabulin sila ni Pastor. Tama? Hahabulin sila kasi gumawa kayo ng kaso against me, pinagastos nyo ako ng pagkalaki-laki, putang ina, hahabulin ko kayo. Tama, mali? O, pangalawa, ano yung pwede mangyari kay Pastor? Rendition. Extraordinary rendition. Ano yun? Papatayin siya. Tudukutin siya, papatayin siya. Di tapos, hindi na kailangan makipaglaban ng gobyerno ng Amerika doon sa dami ng ikinaso nila kay Pastor. Kaya nga yung hearing niya, paatras ng paatras eh. November, naging March na naman. Kasi nga wala silang ebidensya. So, para ma-eliminate si Pastor, para hindi tayo maging accountable sa mga kahayupang ginawa natin sa simbahan niya, let's just, first is plea deal, pangalawa, let's just kill him. Pag pinatay natin siya, tapos na. Lahat ng kaso na yan, wala na. Hindi ngayon mapapatunayan na gumagawa lang tayo ng kaso sa kanya. Ganon din kay Inday. Diba? Ganon din kay Inday. Impeachment, perpetual disqualification, meaning kahit anong posisyon sa gobyerno, hindi na niya pwedeng takbuhan. Pangalawa, kung hindi nila kayang i-impeach, ganun. Diba? So ngayon, kailan lang magiging threat yung sinasabi ni Inday? Kapag ginawa na nila yung actual crime, napatayin si Inday, then magkakaroon na ngayon ng threat sa buhay nila. Di ba? Pinagtatawanan sila. Yan ang sinasabi ko kasi sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Inday Sara, PRRD, abogado yung mga yan. Abogado yan. Hindi yan magsasalita na ikapapahamak nila. Abogado yang mga yan eh. Wag niyo maliitin ang utak ng mga abogado. Si Libayan lang ang tangang abogado. Pero the rest siguro okay na. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last 4 words of my entire statement? They are building a narrative, and I'll tell you kung anong playbook ito. There is absolutely no flesh on the bone, and despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. The diametric contrast and inaction are displayed when I have expressed in previous months threats to my person and the continuing threats to the lives of OVP personnel. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala naman sinabi assassin. Pwede namang sabi ni Inday, huwag kang hihinto, patayin mo sila saan? Sa inggit. Pwede naman ganun eh. Diba? Huwag kang hihinto, patayin mo si ganito, si ganyan. Saan? Sa Kiliti, ganyan. O, diba? Doon? Pinasasama nila, yun na nga yung sinasabi natin dito.
Lucas Bersamin, at kung sino-sino pang mga gumagamit dito sa sinabi ni Inday, ang daming sinabi ni Inday do'n. I-deny niyo muna 'yun. I-deny niyo na si Mary Grace Piatos, si ano pala 'yan, si Lisa. Kasi sabi nga ni Inday, "Di ka naman taga-gobyerno, namimigay ka ng pera." O 'yun muna i-deny niyo. Pangalawa, yung pagiging addictus ng boss mo, 'yun muna i-deny niyo. Pangatlo, yung mga ginagawang pagnanakaw nitong mga nasa Congress, partikular si Martin Romualdez, yun muna i-deny nyo. Naka-focus na kayo dito. Bakit? Ito ba yung plano nyong susunod? Ipapatay ito para tapos na problema? Kasi kung hindi nyo kayang i-impeach, anong susunod na gagawin? Ipapatay. O bakit ito ang pinagtutuunan nyo ng pansin? Kasi nga, ito talaga plano nyo. Kung hindi lulusot ang impeachment, i-assassinate natin si Inday. Patayin natin si Inday. Tapos ang problema, sigurado hindi na natin kalaban yun sa 2028. Mananalo na si Tulfo niyan. Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Into this issue, tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent... Yon. Walang sinabing mga ganun si Inday pero dinadagdagan nila. Assassin, murder. Walang ganun. Pero dinadagdagan nila. Ibig sabihin, expert talaga sila. Expert sila sa ano? Pangbubudol talaga sa tao. Expert sila doon sa pagtatanim. Yung mind conditioning. Expert talaga sila. Sino bang magaling sa ano, sa mind conditioning? Mga rebelde, NPA. O kita mo, magaling ang media. Kasi media, NPA sympathizers mga 'yan. O tingnan mo sino mga kakampi nila ngayon? Mga NPA na sympathizers. Kaya ngayon pati yung gobyerno natin gano'n na rin. Nagtatanim na sila ng idea sa'yo, nagtatanim na sila sa tenga mo ng mga malalakas na salita na assassin, murder, threat, national security. Ang ina, may mga ganun pa sila. Hayop na yan. Consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo ang buong mundo na nanonood. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Madami. Katulad ng mga troll. Oh, ganyan mag-isip yung mga gunggong na yan. Diba? At wala silang pakialam dyan. Pero ako, nahihiya ako na ganito ang kapasidad ng mga tao sa administrasyon. I am confident that an honest scrutiny would easily expose this narrative to be a farce, imagined, or nothing at all. Oh, kalinaw-linaw ha. According to Inday Sara, walang active threat doon sa sinabi niya. It will become active if they will kill her. It will become an issue if they will kill her. Because again, ang ina mga abogado pa naman, ano, malaki po ang pagkakaiba ng gusto kitang patayin sa papatayin kita. Pag gusto kitang patayin, nasa isip ko lang yun, nasa puso ko lang yun. It is not a threat. Pwede kang mag-ingat sa akin. It can be a hint na kailangan mo nang lumayo sa akin. Iba rin yung pag sinabi ko na papatayin kita. It is a direct threat. Malaki po yung pagkakaiba nun. Isang salita lang yung idinagdag mo.
banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan.